7, 8. Huwag mo akong materi-teri! O, diba? Hindi natin nakalimutan this time. Dahil makakasama na po natin sa studio si Congressman Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan po ng Bicol Saro Party List. Magandang hapon, Kong Terry. Hello. Merry Christmas mula kay Kokey the Great. Hindi pala. Kokey the Genius pala. Mali ako. Sorry. Ano la? Tawa kayo. Oh, and- Speeches kayo doon. Kasi daming nangyayari, Kong Terry. Kagabi, kaninang madaling araw, alas 2, parang pasado alas 2 ng madaling araw nung natapos ngayong BICAM. Pero ano bang take mo doon? At maraming mga issue na finally na-resolve. Pero may mga nakikita ba kayo? Well, actually, ang major development, yung pong DPWH, no? Wala. Kasi, ibig sabihin, supposedly, bagong nangyari itong pagtatapos po ng BICAM, ang gusto talaga nila, ma-restore to the HGAB version eh. Yung pong DPWH budget. Pero actually, naging pinagkatapusan po ng DPWH budget, worse yung cut. So, naging 94 billion po yung cut, imbis na, I think, 40 billion lang po doon sa proposed po ng Senate. No? So, ang understanding ko rito ay yung pong, supposedly, better prices, lower prices, ay na-incorporate na po across all the projects. Ibig sabihin, hindi na ito global reduction or across-the-board reduction, kundi talaga nga targeted reduction per project na. Kasi, katulad nga ng sabi nila previously, hindi pwede magkaroon ng across-the-board reduction kasi meron magiging overfunded or underfunded. At pag naging underfunded, wala hong project na may implement. So, ang understanding ko, so kung tinanggap po ng Kongreso, wala naman pong binanggit yung DPWH, talaga pong na-incorporate po nila yung pong tamang presyo na po on a per project basis moving forward. Kasi, hindi lang po ito 40 billion cut. 94 billion cut po ito on the DPWH budget. So talagang may mga proyektong hindi na matutuloy for next year, hindi na mapopondohan for next year. Hindi. So, ang assumption ko dito, dapat lahat pa rin po ng mga line items magpapatuloy. Pero, maire-reflect na po natin yung almost true costs nito pong mga proyektong ito. Kasi, Ibig sabihin, pagka-reflected po yung almost true cost, dapat makapag-bid pa rin po ng tama yung pong mga kontratista na masasali po sa mga proyektong ito. At syempre, supposedly, ang assumption po doon, yung pong fat para sa mga kickbacks, naputol mo na. Natapyasan na. Kasi nga may mga napansin na overpriced yung materyales. Ito po ba yun, Kong Terry? Ayun, so, ibig sabihin, may pagtatama doon sa across-the-board cut na ginawa po previously. No? So, supposedly, dahil updated na po yung pricing for this particular proposal, dapat talagang kung ano ho yung actual na kalagayan sa mga lokalidad para sa mga proyekto, presyo ng semento sa lokalidad na yon, lokalidad A versus lokalidad B, talagang na implement na ho natin nung tama. Pero sa so far, wala po tayong nakikitang aberya, wala tayong nakikitang problema doon sa lumusot, doon sa pinag-isang bersyon ng Kamara at Senado. Well, ngayon, syempre, hindi na ho nag-object eh. Ibig sabihin, talagang terminated, approved ng both houses of Congress. No? So, ang assumption po natin dito, talagang tinatanggap na po ng Kongreso and even ng DPWH po yung actual status ng cut at 94 billion on the DPWH. So sabihin ba nga malinis na Budget, malinis no? ba talaga? Well, syempre, the proof of the pudding is in the eating. Di ba? Yan ang sinasabi. So, kailangan ho natin maging mapagbantay pa rin. Kasi syempre, may binabanggit sila na corruption-free na daw po yung 2026 budget. I think, yung more accurate description po nito ay talagang sinusubukan po ng Kongreso na wakasan po yung previous na situation. So, marami na hong mga actual na report. May open BICAM. Nakita na natin yung pangalawa. Ang daming deadlock. Kasi nga, public debate po talaga eh. Yung pinag-usapan dito. Siyempre, yung third step na po, yung actual implementation. So, dapat bantayan pa rin po ng mga kababayan natin across all district offices, regions. Ito po implementation po ng mga DPWH projects. Kasi siyempre, kahit natapyasan mo na halimbawa, yung pong opening para sa mga kickbacks tsaka sa malalaking kita para sa hindi dapat pinagbibigyan, siyempre, baka naman ang maging itsura ho nito, to provide space for that, maging ghost pa rin or maging substandard naman. Ito pong implementation po ng mga proyektong ito. Ito na-encounter ko lang yung mga netizen. Sabi nila,
tumaas yung budget sa medical guarantee yata yun, letters. So, ang sabi ng mga netizen, tulad niyan, bakit kailangang dumaan sa mga politiko yung mga medical guarantee letter? Ba't di na lang direct sa PhilHealth, direct sa DSWD? Bakit kailangan daw magmakaawa sa mga politiko dyan sa guarantee letter? Well, ang pagkakaintindi ko dito po sa gagawin po nga 2026 budget, magkakaroon po ng mga special provisions, no? Para talagang tiyakin po na hindi dapat talaga dumadaan. Kasi tama ho yung binabanggit ng mga kababayan natin. Pinagbawal ng pork barrel sa mga legislators. Ibig sabihin, walang post-enactment intervention dapat. So, ibig sabihin, talagang mga executive offices po talaga like DOH, DSWD, talaga nag-implement po. Ibig sabihin, kumbaga, walang kitty. Yung pong mga congressman at senador sa mga pondo pong ito. So, yun po yung kailangan mailagay sa special provision on, not just on medical, but also on social protection ng DSWD. Pero, secondly, kasama ho dun sa mga nalikha from the cut na 94 billion po ng DPWH, yung po 12 billion additional funding for PhilHealth. Kasi, syempre, isa ho dun sa mga talaga pong kinainisan ng mga kababayan ho natin, yung pong PhilHealth, bayad sila ng bayad, buwan-buwan, pero parang napakaliit lang ho nung actual na benepisyo. Correct. So I think yung challenge po sa PhilHealth talaga at this point, dapat mas malaki ho yung actual na benepisyo na ikababawas doon po sa actual hong kailangang bayaran nung atin pong mga kababayan pag na-hospital ho sila o nagkasakit po sila. Maiba naman ako dahil nga nabenta na, lumabas din sa balita yung nabenta na itong Prime Water. Meron pa bang Kong Terry, meron pa bang prangkisa itong mga utilities? Alam ko tinanggal na, no? So hindi na to kailangan dumaan sa congressional approval? Well, una sa lahat, I think isa doon sa mga panawagan ng ilan sa mga kasama natin sa Kongreso, irrespective kung sino na may-ari ng Prime Water, dapat wakasan na po ng mga local water districts yung pong joint venture with them. No? So, ibig sabihin, kailangan pag-aralan nila kung kaya ba nilang mag-operate on their own. Kasi baka naman kaya, hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, at tama ho kayo, actually, isa ho dun sa mga requirements pagka meron kayong mga water utilities ay ang pagkakaroon po ng legislative franchise. No? So, hindi ko alam ngayon kung meron po nga prangkisa yung pong Prime Water. I don't think meron po sila under the old ownership and under the new ownership. Pero alam po, yung pinakamahalaga pa rin talaga po rito, yung usapin po ng kalidad at presyo. So, hindi naman, wala tayong pakialam kung sino may-ari. Sa totoo lang, ang pinakamahalaga sa puso ng mga kababayan po natin, una, mababa yung singil. Pangalawa, maayos ho yung serbisyo. Ibig sabihin, hindi ho papatak-patak, hindi may kulay, hindi po may amoy. Yung pong lumalabas sa kanila pong mga gripo, kundi malinis at malakas po yung pressure para magawa ho nila yung mga kailangan po nilang gawin sa kanila pong mga bahay. So, abang-abang na lang tayo kung ano yung susunod na mangyayari dyan sa issue ng Prime Water, ano? Right, sa Prime Water, tsaka sa BICAM, tsaka sa budget, actually wala pa akong katapusan. Hindi nga kami makapag Merry Christmas kasi nga inaantabayan namin kung kailan ho ira-ratify ng both houses of Congress and syempre kung kailan ho mapipirmahan ng Pangulo po yung 2026 So, budget. extended yung session hanggang 23. So pwede pang ma-ratify sa Monday, ano? Well, hopefully ma-ratify on Monday, if not Tuesday. Pero syempre nagbubukas din ng daan kung beyond Christmas, dapat on demand yung pong mga legislators to actually ratify the budget. Wala naman po tayong hinahabol na panukalang batas before the session break. Well, maraming mga LEDAC bills no na passed on na second and third reading. So, antabayan din natin yan kasi syempre isa yan sa mga commitments po ng Kongreso no sa darating pong mga linggo. Ito yung apat Iba pa to, yung Iba pa pinag-usapan yun. natin previously, yung I think lahat po yan next Yung, year na mapag-usapan kadena. pagbalik by end of Jan. Ito naman, sir, sa issue, no, revelations ni Madriaga, may mga miyembro, halimbawa na Makabayan Block na gustong magkaroon ng congressional inquiry or investigation dito. Anong tingin ninyo? Ayoko unahan, no, yung pong Kongreso. Pero syempre, I sit as one of the co-chairs po of the Quadcom. So, pag-uusapan ho namin as co-chairs by January siguro, kung we will proceed with yung pong calls to look into the Madriaga affidavit. Siguro abangan na lang po natin ang Pero mga susunod na kabanata. Pero hindi sa inyo manggagaling. Most likely Makabayan kung merong push. Tignan ho natin. Pero syempre yung Quadcom naman po is a committee that actually exists today. Isa ho yan sa mga unang mga binuo po nung nagsimula po ang kongresong ito
So, kung ano man ho yung lumapag sa lamesa ho namin na makakailangan ng pagdinig. So, it will include yung Madriaga affidavit, I think we are ready to hear it. Yun. Ito, at Okay. makakasama rin natin na via Zoom ang political vlogger at content creator na si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon kay Kong Terry Ridon. Ayan, galing yan sa Congress. At napapanood ko to sa What Lies Beneath. Ayun. Si Lawrence Kyo. Oo, ang boss. Ang big boss or bad boss ni JMD Guzman. Pero in real life, malayo naman. Oo. Sobrang iba naman. Oo. Yun ang ano ko, pantasya ko lang siguro. Yun. Pero in real life, malayo sa ugali ko yung ginagawa ko dyan sa Pero teleserye na yun. ano yan? Ang galing mo mag-portray ng bad boss. Diba? Nakatakot ba? Oo. Ito tanungin natin si Ginoong Chris Tan kung ano yung pulso ng, syempre may mga nakakausap din kayo. Ano po Sa ba yung... online, Oo, sa oo. online. Ano po ba yung pagtingin nila dyan sa affidavit nga ni Ramil Madriaga? Alam mo yung affidavit niya kasi, maraming mga butas pa rin ako nakikita doon. Although yung pinaka-telling sa kanyang affidavit ay yung pagbanggit niya nung pagdala nung 3 duffel bags sa 3 iba't ibang mga lugar. Na pag kinuwenta mo, halos magtutugma yan doon sa 125 million na confidential funds sa panahon ng pag-deliver, December 2022, tapos kung sino yung nag-deliver at sa mga pinuntahan ng mga iba't ibang mga lugar kung kanino pinamigay, sa isang comedy bar, sa ombudsman's office, tapos sa bahay ng mga Santiago ata yun, kung maalala ko ng tama. So, merong nagtutugma doon Pero kailangan pa rin makakita ng mga iba't iba pang mga corroborative evidence. So, yun yung nakikita kong kailangan pa nilang dagdagan dito ngayon. Ngayon may isa pa palang issue doon. Alam mo yung sinabi ni Madriaga na kaya daw siya sinampahan ng kaso ni Harry Roque dahil daw may kaso siyang sinampa kay Harry Roque laban dun sa land grabbing issue na ginagawa ni Harry Roque at kaya daw siya sinampahan ng kaso countersuit, parang ganon. Ang nakapagtataka doon na hindi ko maintindihan, na hindi pa rin masagot ng abogado ni Madriaga ay bakit nakikialam si Madriaga sa isang land grabbing issue na wala naman siyang kinalaman doon o wala siyang interest doon. So yun ang nakapagtataka. So may hindi pa siya sinasabi sa kwento niya na kailangan nating malaman. Actually, ano din parang, yun nga, may hindi sila pagkakasundo ni Roque, no? At naging mitya din nung pagtamlay ng relasyon, no, ni Madriaga sa mga Duterte, lalo na nung, nagkasuhan na sila dito nga sa land grabbing issue. At may sinasabi din siya sa kanyang mga revelation sa kanyang lawyer, Chris, na doon nga sa land grabbing o sa Biancham property na umano'y pag-aari ni Attorney Harry Roque, na inamin naman niya noon, no, doon sa Laque Beach, ay nakita niya din yung mga militiamen, Chinese militiamen, nakasundalo, armado. Oo, at dumaong doon sa beachfront ng Biancham property sa Mariveles, Bataan. So, kung totoo ito, no, at masusuportahan ng iba pang ebidensya, banta sa national security natin. Yes, totoo yun. Na talagang bantayan kung totoo nga yun. Ang interesting doon nga ay sinabi nga niya may mga Chinese military doon at meron pa daw submarine na nakita daw niya na may kasama pang mga military boats. Pero again, at the same time, yun yung nakapagtataka sa akin What is his interest as a private citizen na para magsampa ng kaso at bakit hindi sinumbong sa gobyerno yung nangyayaring issue na to, 'di ba? So, may mga nakapagtatakang circumstances kung paano nag-umpisa to. So, in that sense, motive is important kung bakit nilalantad niya lahat ng mga issue na to at itong mga pangyayaring to at lumalaban siya ngayon at nagpapakita ng mga ebidensya na at ng salaysay niya tungkol at laban kay Sara Duterte. Pero yun nga, lahat ng aligasyon na to, ganun din, no? Yung, di ba, previously, may mga nagganyan na rin. Kung wala talagang
ebidensya may papakita. Well, may move na ngayon yung kanyang kampo na sana ma-retrieve yung kanyang cellphone na nasa custody ka nga kasi ngayon ng korte, no? Kasi nandoon daw yung mga pictures, documents, text messages. Yan na magsusupport daw sa kanyang mga revelations. Yes, tama ka doon, ano? Kasi ang interesting na pinagkaiba ni Madriaga sa mga iba pang mga whistleblowers tulad ni Gutesa at ni Zaldico ay si Madriaga mismo sinasabi ng kanyang abogado that the truth does not fear forensic analysis, and they are calling on the NBI na para makuha nga yung mobile phone ni Madriaga, and they're saying nga kunin nyo yan, makikita nyo lahat ng ebidensya from timelines, messages, and even photos na magko-corroborate sa mga sinasabi niya. So, ganun sila ka-confident na sila sinasabi nga, kunin na nyo, andyan dyan ngayon sa korte, sana hindi nila nabura. Ayun, pag makuha yun, that could be damning. Ayun na nga kung Terry, hindi ba threat sa national security yung mga ganong sightings na merong PLA na nakita at syempre meron pang dagdag doon sa pagbibigay di umano ng pera doon sa Oplan na double barrel. Hindi, madagdag ko lang. Swak din sa banga yun. Yung, di ba, may nakitang mga illegal at Chinese alien, pinaghahanap pa nga, wanted, doon sa mga pinapaupahang bahay ni Roque. So, parang nagja-jibe din lang yung, nagja-jibe yung mga ganyang revelation niya. At sa mga fact, noon pa. Well, even without talking about the Madriaga affidavit, ano naman yan public knowledge yan Kasi nasama ho yan dun sa mga Quadcom discussions in the previous Congress. No? So, kumbaga, isa ho yan sa pwede hong tingnan ulit. But again, to be very clear, syempre, na-clear na kasi yan at this point. No? Wala na yung mga pogo areas po na yan ngayon. No? So, pwede ho natin balikan as part of yung pong mga nakuha ng mga dokumento. Pero syempre, moving forward, gusto talaga nating ma-subject to scrutiny yung pong affidavit ni Madriaga. Kasi katulad ng lahat naman ng mga whistleblowers, merong bahagi kasi na pwedeng totoo. Kahit sa flood control scandal, di ba? May mga bahagi doon na parang hindi totoo, Dagdag pero may bawas, bahagi doon na parang totoo. Oo. Di ba? So, we have to be able to sift through all of the testimony and evidence. No? Kaya ang tanong, panahon na ba para sa Quadcom 2.0? Abangan nyo na lang siguro. Pero ito nga, kasi diba, tinatanong yung motibo, questionable rin yung integrity at credibility because naharap nga siya sa kaso. Diba, sinasabit din siya sa ilang mga kidnapping cases. Nasabi niya, wala namang final conviction yan, kaya wag niyo akong tawaging kriminal. So, yun, at yung the fact na nasa inner circle, ando dun, alam mo yung mga illegal na gawain, bakit daw ngayon din lang? Diba, ngayon mo lang nilalabas yan? Ba't hindi mo sinabi yan noon? Dahil nga nasa loob pa siya noon. So, ito ba ay, paano to nagko-contribute doon sa credibility nga ni Madriaga, kahit naman siguro bad ka or good person ka? The fact na alam mo tong lahat ng mga to. Diba? Nakakadagdag yun? Hindi, talagang may bahagi po talaga doon na magkakaroon ng problema doon sa credibility nung personal. Pero gusto kong balikan yung flood control controversies, particularly yung mga DPWH officials na sangkot dito. Diba? Siyempre, halimbawa, ayoko na ng pangalanan sila, pero halimbawa, talagang hindi sila nagsisabi ng totoo doon sa kanilang gambling habit. Yung, di ba, na nahuli sila sa casino, gumamit sila ng mga fake licenses, no? Pero, siguro totoo naman yung admission nila halimbawa, na talaga may pera sa lamesa. Di ba? So, kumbaga, totoo na medyo incredible sila on the aspect nung pagsisinungaling nila doon sa kanilang casino habit, gambling habit. Pero in terms of corroborated evidence na andun sila, may pera sa lamesa, sobrang daming pera. At in fact, ngayon, nagsoli sila ng pera at ng mga sasakyan, parang nagbabago rin halimbawa yung kanila pong credibilidad insofar as these particular facts are concerned. So yun, so ibig sabihin, kailangan talaga nating makita yung buong latag ng kanya pong mga sinasabi. Sabi nga, di ba, kung shady yung background niya, all the more na credible because pasok ka dun sa mga illegal activities. Sir Chris, anong masabi mo? Well, alam mo, yung pag-akusa sa kanya na kidnapper siya, remember that in 1997, na convicted siya na for kidnapping. Pero na-reverse ng Supreme Court ito in 1997. Ang nakapagtataka sa akin, kung totoong kidnapper siya,
anong ginagawa niya na nag-head ng security o siya ang nagrekomenda para sa VP Security Group kung totoong kasabot siya sa kidnapping nung mga panahon na yon. Alalahanin mo, yung kaso na kidnapping na sinampas sa kanya was in 2022. So if that was the case, that was the time he was working directly with Sara Duterte to form the VP Security Group. So merong hindi nagtutugma dito sa, yun na nga, sa kaso laban sa kanya bilang kidnapper. Kasi kung kidnapper nga siya as alleged by Harry Roque, then that means si Sara Duterte ay nakikipagtrabaho sa isang kriminal. So, dalawang yan yan. Kaya parang, you're damned if you do, damned if you don't. Ganun na yung sitwasyon dito eh. Catch-22 to para kay Madriaga at para kay Duterte din at para kay Harry Roque dito. Yan, so yan na nga abangan natin kung ano yung magiging tugon din dyan ng kampo ng mga Duterte, kung ano yung ginagawa nga nitong si Madriaga dyan sa Office of the Vice President, ano? Oo. Ay, paano? Naku, Wala na maganda tayong oras. pag-usapan Sagad pero na po. sayang. Oo, balik tayo, Sir Chris, ha? Maraming salamat, Ginoong Kristan. Salamat din. At maraming salamat, Kong Terry. Bitin ba, Kong Terry? Oo, Pasko na eh. Tapos ko na ba tayo? Paano? Ay, paano? Wala na Bye talaga. na. Bye! Bukas na lang. Bye. Bukas ulit.